Pugay mga katarget. Isa na namang bagong kasanayan ang aking ibabahagi sa inyo sa bidyong ito. Ito ay may kinalaman sa wastong pagtayo ng isang arnisador. Sa pamamagitan ng tamang pagtayo ay malalaman natin kung ang isang manlalaro ay may wastong kasanayan sa larong arnis de mano. Kapag ang tayo ay hindi maayos, hindi rin maganda ang kanyang pagpalo at maging pagsalag. Ang isang atake ay nagiging maganda kung maayos ang kanyang pagtayo. Napaghahandaan niya ang susunod na galaw dahil sa maayos na pagkakatayo. Dapat malaman ng isang manlalaro na ang tatag ng paa at liksi ay dapat na malinang na maigi ng isang manlalaro ng arnis. Mayroong isinasagawang mga ehersisyo upang magkaroon ng tibay at tatag ang tayo ng isang manlalaro ng arnis. Kabilang sa tayo ng larong arnis ang mga sumusunod. Handa, tayong pabukaka, tayong palaban, tayong pabanti sa kanan, tayong paabanti sa kaliwa, tayong patras sa kanan, tayong patras sa kaliwa, tayong pahilig sa kanan at tayong pahilig sa kaliwa. Ang tayong ito ay handa. Mapapansin ng sakong ng manlalaro ay magkadikit. Ang tayong ito ay isinasagawa kapag ka nakatayo sa harapan at naghihintay ng sasabihin ng nagtuturo. Ito din ay isinasagawa bago ang pagpupugay. Ito ay iba sa tayong palaban. Ito naman ang tayong pabukaka. Ito ay mapapansin na magkalayo ang sakong ng manlalaro. Ang paa ay dapat na pantay balikat. Ang tayong ito ay katulad sa tayong handa. Ito ay isinasagawa kapag ka nakatayo sa harapan at naghihintay ng sasabihin ng nagtuturo. Ang tayong pabukaka ay kalimitang ginagamit kapag ka nasa formation. Ito naman ang tayong palaban. Ang tayong ito ay mas malaki ang lapad ng tayo kaysa sa tayong pabukaka. Ang paa ay dapat nalagpas ng balikat. Ang tayong ito ay isinasagawa bilang paghahanda sa panimulang pagpalo, pagsalag o maging sa pag-atake. Sa torneo, kapag sinabi ng referee na handa, ang isang manlalaro ay dapat na tumayo sa tayong palaban. Ngunit sa tayong palaban, ito ay may iba't ibang istilong isinasagawa. Kabilang na dito ang tayong paabanti sa kanan. Ang tayong ito ay kalimitang ginagamit kapag ka may kalaban. Sa torneo, kapag sinabi ng referee sa mga manlalaro na handa, ang mga manlalaro ay naghahanda na sa paglaban at ito ay madalas na gamitin na sinasabayan ng kilos ng kamay at baston. Ang nasa harapan, ang bigat ay 70% ng katawan at 30% sa likuran. Dito naman ay makikita ninyo ang tayong paabanti sa kaliwa. Ang tayong ito ay kalimitang ginagamit kapag ka may kalaban at bilang paghahanda din sa pagsalag. Ang tayong ito ay malimit gamitin sa pagsalag at paikot na pag-atake. Sa tayong ito ay mas madaling maipipihit ng manlalaro ang kanyang katawan papunta sa kanan. Ang 30% bigat ng katawan ay nasa kanang bahagi ng paa at 70% bigat ng katawan ay sa kaliwa. Ang tayong abanti sa kanan at kaliwa ay katulad ng tayong pahilig sa kanan at pahilig sa kaliwa. Ang tayong ito ay kalimitang ginagamit kapag ka may palo ang kalaban na nais hawiin ng manlalaro at bilang pag-atake na rin gamit ang atake Hirada Batangginya o gagamitin ang pahiwang atake sa tagiliran ng kalaban. Okay, mga target. Nakita ninyo ang mga kawayang nakatayong ito. Ito ay napakahalaga sa tinatawag nating stances or pagtayo sapagkat sa pamamagitan ng kagamitang ito ay nadidevelop ang ating kakayahan ng tamang pagtayo. Pagtayo na isa sa mahalagang aspeto sa larangan ng arnis de mano.
at sa anumang uri ng sining marsyal. Sana mga katarget ay may natutunan na naman kayo ng bagong kaalaman sa video ito. Mga katarget, kung may nais kayong katanungan or kung may nais kayong i-content natin, ay mangyaring mag-chat lamang or magbigay ng komento sa video ito. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Okay, bugay mga katarget.